bawat ngiti ay may lungkot na nakakubli. Iba't ibang mukha, sari-saring nararamdaman, ngunit pare-pareho ng hinaing. Imulat ang ating mga mata sa mga natatagong kwento ng realidad. Then sabi nila, wala naman daw kaming history na ganito. So, napagtanto ko baka kalooban ng Diyos yung bigay sa akin. Masakit ang matawag na disabled sa ating lipunan. Bukod sa hindi sila nakakakita, nakakarinig, nakakapagsalita at nakagagawa ng mga bagay na kayang gawin ng karamihan, ay mas lalo pang binababa ng iba ang pagtingin sa kanila. Kaya ngayon, ating tunghayan ang kwento ng isang estudyanteng may natatagong talento at patuloy na nagsusumikap para sa kanyang pangarap. Siya si Saturnino de la Cruz, 25 taong gulang na tubong Minorie Jones Isabela. Aminado si Saturnino na hindi kumpleto ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang saklay, nakakatulong umano ito para siya'y makapaglakad. Ngunit sa kabila ng kanyang kapansanan, pursigido si Saturnino na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa ngayon ay 4th-year college student na si Saturnino at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Library and Information Science sa University of La Salle. Maituturing na isang malaking hamon para sa kanya ang ipagpatuloy ang nasimulan niyang pangarap. Kaya ating tunghayan ang buhay ng isang disabled person. Pang-anim sa 7 magkakapatid si Saturnino. Salat sa pamumuhay ang kanyang pamilya. Nasa grade 3 pa lamang siya nang maulila na sila sa ama dahil sa isang aksidente. Bukod dito ay tampulan na siya ng tukso mula pa nung kabataan niya hanggang sa ngayon. Salutatorian si Saturnino nang magtapos noong elementarya, kaya naman nakatanggap si Saturnino ng 100% scholarship grant para sa kanyang pag-aaral sa high school at sinuklian niya ito nang magtapos bilang isa sa mga top 10 honor students. Hanggang ngayong nasa kolehiyo na siya, ay swerteng may nagbigay pa rin ng scholarship na nagmula naman sa bansang Japan. Graduating na si Saturnino at naninirahan sa isang maliit na boarding house dito sa Santiago City. Papunta po tayo ngayon sa tinutuluyan ni Saturnino na ilang hakbang lamang mula sa universidad. Mga kapitbahay mo dito, okay naman ba? Okay naman sila, mababait naman. Mag-isa mo lang dito sa tinitirhan mo? Hindi, dalawa kami. May kasama. Dalawa lang kayo dito sa tinitirhan. Dalawa. Ang kanyang boarding house po ay hindi kalakihan at hindi rin naman po ganun kaliit. Sapat lamang para sa kanila ng kanyang kasama. Sa itinuturing niyang tagumpay, paano kaya niyang lampasan ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa kabila ng kanyang kapansanan? Sa akin naman, feel ko sobrang lungkot or naiiyak ako dahil sa kalagayan ko. Then, pag nakita ko yung mga tao naglalakad na kumpleto, naiinggit ako sa kanila. Ginawa ko yung inspirasyon ko para maabot ko yung minimitsyo ko sa buhay. Dumating na ba sa buhay mo yung puntong ayaw mo nang mag-aral? Oo. As in, ayaw ko na talagang mag-aral kasi nga, yung ginagawa nila sa akin na parang I feel na parang sina-separate nila ako ay parang ayaw nila sa akin gano'n. One time ngayon, tinanong ko siya kung bakit pinanganak akong ganito tapos hindi siya nagsalita. Sabi ko naman na, ano kasi ginawa niyo gano'n? Kung bakit ako ganito sa... Ayon kay Nanay Elena, ay wala naman umano sa lahi nila ang may ganong klase ng kapansanan na tulad ng kalagayan ni Saturnino na maaaring namanan niya. Ganun pa man ay malaki ang tiwala niya kay Saturnino na makapagtapos sa tulong na rin ng iba pa niyang anak. Imbaga ni Manong Saturnino nga pituda ang kakabsat, ayan datatakin na natitrabaho na. Itanak ko talo, at asawa na, nagitay lang sa duma, trabaho danan da, pakitang danan da. Sa may
sa ating politiko doon sa abroad. Nagkita ng perperdilan niya na mga istorya, yan lang ipas, yan lang pampansinin dahil makabasa. Maliban sa kanyang pamilya, malaking bagay ang ginagampanan ng komunidad para sa mga katulad ni Saturnino. Halimbawa na lamang ng suporta ng mga kaibigan, mga propesyon at batas na sumasaklaw para sa pantay na karapatan at programang maaaring humubog sa kanyang pagkatao. Disabled person has that feeling of inadequacy, or he feels that something is lacking in him because that disability may be physical, mental, or emotional. And so because of that disability also, he has that feeling of insecurity, and because of that insecurity, he feels he lacks self-confidence to perform the task assigned to him. The school can provide programs like seminars on how to boost the morale or that feeling of security for a person. A disability in a person does not mean that he would be totally disabled, but through the programs, through the services given by the school, he will be assisted in those disabilities. Gaano ba kahalaga para sa katulad mo ang edukasyon? Edukasyon ay napakahalaga sa bawat mag-aaral kasi pag sinabi nating edukasyon, ito yung hindi mananakaw ng iba, na hawak mo pa din yun hanggang sa huling sandali ng buhay ng isang tao. Ano ang mensahe mo para sa mga taong nangungutya sa'yo at sa mga taong may ganyang kalagayan? Sabi ko sa kanila, pasalamat na lang kayo dahil pinanganak kayong kumpleto at nagagawa nyo lahat ng inyong gustong gawin. Unlike sa amin, may limitasyon yung aming ginagawa. Ano naman ang nais mong iparating para sa mga taong tumulong sa'yo, sa pamilya mo at sa organisasyong nagpapaaral sa'yo? Ang pinaka-importante sa lahat is si Panginoong Diyos kasi siya lang yung the most powerful na nagbibigay ng lakas at gumagabay sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. And then, sa family ko, maraming salamat kasi andyan kayo palagi para suportahan ako. Sa organisasyon naman na tumutulong sa akin, maraming salamat din dahil kung hindi sa inyo, hindi ako makakatulong dito sa kolehiyo. Ano naman ang nais mong sabihin sa mga taong katulad mo na may ganyang kalagayan? Ako masasabi ko sa mga taong may kapansanan kagaya ko, go lang ng go, huwag mawawalan ng pag-asa. Kasi andyan palagi si God na suportahan tayo sa lahat ng ating gagawin. Yan lang. Humanga kami sa lakas ng loob at determinasyon ni Saturnino na nakikipagsabayan sa kanyang mundong ginagalawan. Datapwat mailap ang pantay na pagtingin at karapatan, patuloy pa rin siya na hamakin ang inaasam na pangarap. Sikapin mong, pilitin mong, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog ba ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya.